Nawalan ng balanse ang kanyang mga paa. Sa isang iglap, ang matigas at makintab na sahig na gawa sa Nara ay naging isang malabong guhit. Ang mundo ni Vicente Ferraz ay umikot ng walang babala. Ang bawat baitang ng grandiyosong hagdanan ay isang malupit na suntok sa kanyang likod, sa kanyang mga tadyang, sa kanyang dignidad. Bakit ba ang hirap intindihin ng babaeng yon? Umalingaw-ngaw ang tanong sa kanyang isipan, kasabay ng bawat lagabog ng kanyang katawan. Isang simpleng utos, ihanda ang mga bata ng 7:00. Mayroon silang tutulungan na isang importanteng hapunan. Pero ano ang isinagot ni Lorena sa telepono kanina lang? Sir, si Luna po kasi, medyo masama ang pakiramdam. Pwede po bang? Hindi na niya pinatapos. Rinig na rinig niya ang pag-iyak ni Luna sa kabilang linya. Pero para sa kanya, iyon ay ingay lamang na sumisira sa perpekto niyang schedule. Ang huling pagbagsak ang pinakamalakas. Sumalpok ang kanyang ulo sa malamig na marmol ng entrada. Isang matalim na sakit ang kumalat mula sa kanyang batok at kadiliman ang panandaliang yumakap sa kanyang paningin. Nakahandusay siya sa paanan ng hagdanan. Ang katawan ay tila pagod at basag. Ngunit ang kanyang isip, sa kabila ng pagkahilo, ay nanatiling alerto. Maya-maya, may narinig siyang mga yabag na nagmamadali. Tingnan natin. Bulong ng isang malamig na bahagi ng kanyang isip. Tingnan natin kung sino ang tunay na nag-aalala. Isang desisyon ang mabilis niyang binuo sa gitna ng sakit. Hindi siya gagalaw. Hindi siya magsasalita. Mananatili siyang nakapikit. Oh my God, kuya! Ang tili ni Isabela ang kanyang pinsan, ang unang bumasag sa katahimikan. Ngunit may mali sa tono. Hindi takot, kundi pagkaini. Isang pag-arte na agad na bisto ng sanay niyang pandinig. Vicente, gumising ka. Oh my God, ang meeting sa board. Paano na? Ang meeting. Iyon ang unang inalala nito, hindi siya. Napangisi si Vicente sa kanyang isipan, ngunit may isa pang tunog, hindi isang sigaw, isang hikbi. Isang tunog ng pusong biglang dinurog. Narinig niya ang pagmamadaling pagbaba sa hagdan, ang paglagapak ng mga tuhod sa sahig. Sir! Sir Vicente! Ang boses ni Lorena, nanginginig, basag. Naramdaman niya ang dalawang nanginginig na kamay nito sa kanyang leeg. Pilit na hinahanap ang kanyang pulso. Ang mga daliri nito ay malamig na parang yelo. Diyos ko! Sir! Sumunod ang mga maliliit na yabag. Yaya, anong nangyayari kay tatay? Boses yon ni Leo, ang kanyang anak na lalaki, puno ng pag-aalala. Tatay! Sigaw naman ni Luna, na agad humagulgol ng malakas. Shh, mga anak, huwag kayong maingay. Sabi ni Lorena, ang boses ay pilit pinapatatag sa kabila ng paghikbi. Manang, tawagin niyo ang guard. Sabihin niyo ihanda ang sasakyan. Dalian niyo. Naramdaman ni Vicente ang pagpatak ng isang bagay na mainit sa kanyang pisngi. Luha. Luha ni Lorena. Isabela, tulungan mo ako. Sigaw ni Lorena. Tumawag ka ng ambulansya. Okay, I'm calling. Sagot ni Isabela. Pero sa pandinig ni Vicente, tunog ito ng isang taong naiirita sa kaguluhan. Ang mga sumunod na sandali ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga tunog para kay Vicente. Ang pag-iyak ng kanyang mga anak, ang mga utos ni Lorena sa mga katulong. Ang pabalik-balik na yabag ni Isabela habang kausap ang kung sino sa cellphone nito. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ang nanatili sa kanya ay ang pakiramdam ng mga kamay ni Lorena. Ang isang kamay ay nanatili sa kanyang leeg, tila ayaw bumitaw, habang ang isa naman ay naririnig niyang pilit na pinapatahan ang mga bata. Okay lang si tatay. Mga anak, magiging okay siya. Paulit-ulit na bulong ni Lorena. Magdasal tayo ha? Magdasal tayo para kay tatay.
Ito na ang pinakamahusay na pag-arte na narinig niya sa buong buhay niya. O baka naman, hindi ito pag-arte. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw, determinado na tapusin ang kanyang sinimulan. Habang maingat siyang inaangat sa isang stretcher, narinig niya ang huling pag-uusap. "Sasama ako," giit ni Lorena. "Hindi. Ako ang pamilya. Ako ang sasama," sagot ni Isabela. "Bantayan mo na lang ang mga bata." "Hindi ko sila pwedeng iwan. At hindi ko rin pwedeng iwan si Sir," sagot ni Lorena. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng tapang at pagsuway sa boses nito. Nang isinakay na siya sa ambulansya, narinig niya ang nagmamadaling pag-akyat ni Lorena. Karga-karga ang dalawang umiiyak na bata. Si Isabela ay naiwan sa labas, nagrereklamo. Sa loob ng sasakyan, habang naririnig niya ang mga aparatong medikal, naramdaman ni Vicente ang maliliit na kamay ng kanyang mga anak na humahawak sa kanya. At sa gitna ng pag-iyak ng mga ito, narinig niya ang nanginginig na boses ni Lorena sa telepono. "Hello? 911? Tulong! Ang Sir Vicente ko, hindi siya humihinga." Ang sunod-sunod na pag-ugong ng sirena ay tila isang kutsilyong humihiwa sa bawat tibok ng puso ni Lorena. Mahigpit ang yakap niya sa kambal, si Leo sa kanyang kaliwa at si Luna sa kanyang kanan. Ang maliliit na katawan nila ay nanginginig at ang kanilang mga hikbi ay humahalo sa nakabibinging ingay sa loob ng ambulansya. Si Sir Vicente, ang amo niya, ang tatay ng mga batang ito. Nakahandusay ito sa stretcher sa harap nila, hindi gumagalaw. Ang mukha nitong palaging may guhit ng awtoridad at pagkainip ay ngayon ay maputla at payapa sa isang paraan na nagdulot ng matinding takot kay Lorena. "Yaya, gagising na ba si tatay?" tanong ni Leo. Ang boses ay garalgal dahil sa pag-iyak. Sinusubukan nitong magpakatatag, ngunit ang takot ay kitang-kita sa mga mata nito. Hinaplos ni Lorena ang buhok ng bata. "Magiging okay siya, anak. Malakasan ang tatay niyo." Pero ang mga salitang yon ay parang kasinungalingan kahit sa sarili niyang pandinig. Muling humagulgol si Luna, isinubsob ang mukha sa balikat ni Lorena. "I'm scared, Yaya. Galit si tatay kanina." Isang kirot ang biglang naramdaman ni Lorena sa kanyang dibdib. Mas matindi pa sa takot na nararamdaman niya para sa buhay ni Vicente. Ang huling alaala ng mga bata sa kanilang ama bago ang aksidente ay ang kanyang galit. Umiling siya at hinigpitan pa ang yakap sa mga ito. "Shh! Hindi masama si tatay," bulong niya. Ang boses ay nanginginig. "Pagod lang siya palagi galing sa trabaho. Intindihin natin si tatay, ha?" Tumingin siya sa walang malay na mukha ni Vicente. "Ginagawa niya yon para sa inyo," patuloy niya, na para bang kinakausap ang mga bata, ngunit ang mga salita ay para talaga sa lalaking nakahiga. Para sa kinabukasan niyo, kaya minsan nakakalimutan niya. Naalala niya ang mga gabing naghihintay sila, ang mga pagkain sa hapag na lumamig na, ang mga inihandang sorpresa ng mga bata na hindi man lang nasilayan ng kanilang ama. "Naalala mo, Leo, yung huling birthday niyo, naghintay tayo, di ba?" sabi niya sa mahinang boses. "May practice kasi si tatay ng presentation. Importante yon para sa company. Bawat salita ay isang pagtatanggol. Bawat alaala ay isang pagpapatawad." Hindi niya namalaya na ang sarili niyang mga luha ay muling dumadaloy, pumapatak sa buhok ng mga bata. Ginagawa niya ito hindi para sa kanyang amo, kundi para sa imahe ng isang ama na pilit niyang binubuo sa isipan ng dalawang musmos na ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng ugong ng sirena, sa gitna ng pag-iyak ng mga bata, isang panalangin ang namutawi sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng pagsusumamo. "Panginoon," anya, ang boses ay halos hindi marinig, "huwag niyo po siyang pababayaan.
Kailangan pa po siya ng mga anak niya. Sila po ang lahat-lahat sa kanya. Kahit hindi niya nasasabi, patawarin niyo po siya at iligtas niyo po siya. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Kailangan namin siya. Habang papalapit na ang ambulansya sa ospital, unti-unting bumagal ang takbo nito. Tila humupa na rin ng kaunti ang pag-iyak ng mga bata. Napagod na sa matinding emosyon. Sa sandaling iyon ng relatibong katahimikan, idinilat ni Lorena ang kanyang mga mata at muling tumingin kay Vicente. At sa pagtama ng ilaw mula sa labas sa mukha nito, nakita niya ito. Dahan-dahan, halos hindi kapansin-pansin, gumalaw ang kanyang mga pilik mata. Pagkatapos, dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata. Nagkatitigan sila. Napatigil sa paghinga si Lorena. Ngunit ang mga matang nakatingin sa kanya ngayon ay iba. Hindi galit, hindi pagkainip, kundi isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita roon. Isang malalim, hindi maipaliwanag na kalungkutan. Isang bagay na tila nabasag. Bago pa man siya makapagsalita, isang salita ang namutawi sa mga labi ni Vicente. Ang boses ay mahina, garalgal, at puno ng isang emosyon na hindi niya mawari. Narinig ko. Napakunot ang noo ni Lorena. "Sir?" Muling tumitig ng diretso sa kanyang mga mata si Vicente. Narinig ko ang lahat. Pag-uulit nito, may tumulong isang butil ng luha mula sa gilid ng mata nito. "Lorena, turuan mo ako." Ang diagnosis ng doktor ay simple lang, mild concussion, ilang pasa sa katawan, at ang utos na magpahinga. Ngunit habang naglalakad si Vicente pabalik sa loob ng kanyang mansyon, ang pakiramdam niya ay mas malalim at mas komplikado pa roon. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon ay tila isang malawak at tahimik na paalala ng kanyang pagkukulang. Si Lorena ang sumalubong sa kanya sa pinto. Kasama ang kambal na nakatago sa likod ng palda nito. May pag-aalala sa mga mata ni Lorena, ngunit meron ding isang pader ng pag-iingat na hindi naroon dati. Ang mga bata naman ay sumisilip lang. Ang mga mata nila ay puno ng pag-usisa at kaunting takot. Tila sila ay mga estranghero sa sarili nilang tahanan. At siya ang pinakamalaking estranghero sa lahat. "Magpahinga na po kayo, sir," mahinang sabi ni Lorena. Umiling si Vicente. "Hindi, okay lang ako." Naglakad siya papunta sa sala kung saan nakakalat ang mga laruan ni Leo. Nakita niya ang anak na nag-iisang naglalaro ng mga kotse-kotsehan. Ito na ang pagkakataon niya. Ang unang hakbang. Lumuhod siya. Isang kilos na hindi pamilyar sa kanyang mga tuhod. "Anak," sabi niya, ang salita ay tila bago at banyaga sa kanyang dila. Napatingin si Leo, gulat. Kinuha ni Vicente ang isang maliit na pulang sports car. Sinubukan niyang alalahanin kung paano maglaro ang mga bata. Ngunit ang utak niya ay sanay sa numero at estratehiya, hindi sa imahinasyon. "Maganda ang disenyo nito," sabi niya. Sinusuri ang laruan. Aerodynamic. Mabilis itong tumakbo. This could be a strategic asset in a race. Napakunot ang noo ni Leo. Kinuha nito ang kotse mula sa kamay ni Vicente at ibinalik ang tingin sa sahig. Tahimik na nagpatuloy sa paglalaro ng mag-isa. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagkabigo ang gumapang kay Vicente. Sinubukan niya ulit. This time kay Luna, na tahimik na nagbubuklat ng isang storybook sa sofa. Umupo siya sa tabi nito. "Ako na ang magbabasa para sa'yo." Alok niya. Tumango si Luna nang hindi nagsasalita at ibinigay sa kanya ang libro. "Once upon a time." Simula ni Vicente, ang boses ay matigas at formal, na parang nagbabasa ng isang ulat sa board meeting. "There was a princess in a tall..." Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang reflex, isang ugali na nakatatak na sa kanyang sistema. Kusang gumalaw ang kanyang kamay patungo sa bulsa. Isang sulyap lang, email
mula sa kumpanya. Nang ibinalik niya ang kanyang tingin, nakita niyang isinara na ni Luna ang libro. "Inaantok na po ako, tatay," sabi nito sa isang maliit na boses at bumaba sa sofa para tumakbo papunta kay Lorena. Naiwan si Vicente na hawak ang libro ng mga bata. Ang katahimikan sa sala ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Kinabukasan, dumating si Isabela. May dala itong isang malaking basket ng mga imported na prutas. Ang ngiti nito ay kasing perpekto ng kanyang ayos. "I'm so glad you're okay, kuya," sabi nito, at niyakap siya ng mahigpit. "Grabe ang pag-aalala ko. The company needs you." "The company?" Iyon na naman. Naupo sila sa sala. Nagkunwari si Vicente na nakikinig sa mga update nito tungkol sa trabaho. Ngunit ang kanyang mga mata ay nasa hardin, kung saan naglalaro si Lorena at ang kambal. Naririnig niya ang malamyos na halakhak ni Luna. Isang tunog na bihira niyang marinig kapag siya ang kasama. Nang paalis na si Isabela, hinawakan nito ang kanyang braso. "Basta mag-ingat ka lang, kuya." Bulong nito na tila isang sikreto. Lalo na sa mga taong pinapasok mo sa bahay na to, minsan, ang ipinapakita nilang kabaitan may presyo. Hindi sumagot si Vicente. Hinatid niya lang ito ng tingin hanggang sa mawala ang makintab nitong kotse sa kanilang gate. Pagkatapos, muli siyang lumingon sa hardin. Nakita niya si Lorena na pinupunasan ng putik sa pisngi ni Leo. Ang ngiti sa mga labi nito ay natural at walang halong pagkukunwari. Umalingaongaw sa isip niya ang mga salita ni Isabela. May presyo. Ang lumang Vicente, ang CEO na laging nag-iisip ng kapalit sa lahat ng bagay, ay nagsimulang magtanong. Ngunit ang bagong Vicente, ang lalaking nakarinig ng mga lihim na tinig sa loob ng ambulansya, ay nakatingin sa ngiti ni Lorena at nag-isip, paano lalagyan ng presyo ang isang bagay na kailanman ay hindi niya kayang bilhin? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula kay Vicente. Ang daan patungo sa pagiging isang ama ay mas mahirap pa pala kaysa sa pagsasara ng isang multimilyong pisong kontrata. At sa daang ito, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang siya ay nag-iisa at naliligaw. Walang anumang mapa na maaaring sundan. Napansin niya ang paglapit ni Lorena mula sa hardin. Akay-akay ang dalawang bata na pagod na sa paglalaro. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas ng tingin si Lorena, isang kilos na nagdulot ng panibagong kirot sa dibdib ni Vicente. Ang babaeng ito, na ilang araw lang ang nakalipas, ay umiiyak at nagdarasal para sa kanya. Ngayon ay hindi man lang siya kayang tignan ng diretsyo. Isang malinaw na mensahe ang natanggap niya. Ang pagbabago ay hindi hinihiling. Ito ay pinaghihirapan. At ang pagbabayad para sa mga taon ng kanyang pagkukulang ay ngayon palang nagsisimula. Ilang araw ang lumipas na tila may isang hindi nakikitang pader sa pagitan ni Lorena at ni Vicente. Nag-uusap sila. Ngunit tungkol lang sa mga bata. Nagkakasalubong sila sa pasilyo, ngunit laging may mabilis na pag-iwas ng tingin. Para kay Lorena, iyon ay mas mabuti na. Ang katahimikan ay mas ligtas kaysa sa mga salitang maaaring makasakit. Isang gabi, habang tinutulungan niya si Luna na ayusin ang mga manika nito bago matulog, naramdaman niya ang presensya ni Vicente sa may pintuan ng silid. Hindi ito pumasok, nakatayo lang doon, nanonood. Naramdaman ni Lorena ang pamilyar na kaba. "Hindi ko alam ang gagawin ko," biglang sabi nito. Ang boses ay mahina at puno ng pag-amin sa sariling pagkukulang. Napatingin si Lorena sa kanya. Ang aroganteng CEO na kilala niya ay wala roon. Ang nasa harap niya ay isang amang naliligaw. Tumayo siya at lumapit ng kaunti. "Huwag niyo po kasing subukan, sir," mahina niyang sabi. "Kapag sinusubukan niyo, parang trabaho, parang may kailangan kayong ma-achieve." Napakunot ang noo ni Vicente, tila hindi maintindihan.
Ang kailangan lang po nila, sabi ni Lorena, itinuturo ang mga bata, ay nandoon kayo, na makita nila kayo, na maramdaman nila kayo. Yun lang po. Tinitigan siya ni Vicente ng matagal, na para bang ang simple niyang mga salita ay isang komplikadong formula na pilit nitong inuunawa. Gawa tayo ng fort, yaya. Biglang sigaw ni Leo mula sa sahig, hawak ang isang kumot. Ngumiti si Lorena. Sige anak, bukas ng umaga ha? Gabi na. Ngayon na, giit ni Luna. Please tatay, please. Lahat sila ay napatingin kay Vicente. Hinihintay ni Lorena ang inaasahan niyang sagot. Isang pag-iling, isang dahilan tungkol sa trabaho. Ngunit sa halip, isang salita ang lumabas sa bibig ni Vicente. Sige. Isang simpleng sige. Pero para kay Lorena, iyon ang pinakamalakas na salitang narinig niya mula sa kanya. Ang sumunod na oras ay isang masayang kaguluhan. Ibinaling nila ang sala. Ang mga mamahaling throw pillow ay naging pader. Ang mga makakapal na kumot ay naging bubong. Gumapang sa sahig ang CEO ng Ferras Corporation. Tumatawa habang hinahabol siya ni Leo. At sa gitna ng lahat, narinig ni Lorena ang purong halakhak ni Luna. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika. Nanonood lang si Lorena mula sa isang sulok at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ito iyon. Ito ang pamilyang pinapangarap niya para sa mga bata. Isang pamilyang buo. Nang mapagod na ang lahat, humiga sila sa loob ng kanilang fort. Tatay, story naman, hiling ni Luna. Ang ulo ay nakapatong sa braso ni Vicente. Nakita ni Lorena ang bahagyang pagpanik sa mga mata ni Vicente. Pero huminga ito ng malalim at nagsimula. May isang hari. Simula niya. Ang boses ay medyo alanganin. Nakatira siya sa isang napakalaking kastilyo. Marami siyang ginto. Pero mag-isa lang siya palagi. Ang kwento ay simple at medyo magulo. Tungkol sa isang malungkot na hari na naghahanap ng kayamanan para lang matuklasan sa huli na ang tunay na kayamanan ay ang mga ngiti at yakap ng kanyang mga anak. Sa bawat pangungusap ni Vicente, nakikita ni Lorena ang isang piraso ng kanyang totoong pagkatao. Hindi nagtagal. Ang paghinga ng kambal ay bumagal at lumalim. Nakatulog na sila, ligtas at masaya sa pagitan ng kanilang ama at ng kanilang yaya. Tahimik silang nanatili doon ng ilang sandali. Salamat, bulong ni Vicente. Ang tingin ay nasa natutulog na mukha ni Luna. Para saan po? Pabulong ding sagot ni Lorena. Para dito, sabi ni Vicente. At sa unang pagkakataon, ngumiti ito sa kanya. Isang tunay, pagod, ngunit totoong nangangiti. Naramdaman ni Lorena ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan silang nagsimulang magligpit para hindi magising ang mga bata. Kinuha ni Vicente ang isang dulo ng kumot at kinuha naman ni Lorena ang kabilang dulo para tupiin. Sa huling pagtutupi, nagtama ang kanilang mga kamay. Isang mabilis na kuryente ang gumapang sa braso ni Lorena. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Naramdaman niya ang biglaang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sumulyap siya kay Vicente. Umiwas din ito ng tingin, ngunit sa ilaw mula sa lamp, nakita niya ang bahagyang pamumula rin ng mga tainga nito. Walang nagsalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay biglang napuno ng isang bagay na bago, isang bagay na nakakakaba at matamis. Sige po, sir, nauutal niyang sabi. Ako na po ang bahala dito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang silid. Dala-dala ang kakaibang pakiramdam. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, hindi mapakali si Lorena. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang lahat. Ang pagtawa ng mga bata. Ang kwento ni Sir Vicente tungkol sa malungkot na hari. Ang ngiti nito na ngayon lang niya nakita. At higit sa lahat, ang saglit na pagdampi ng kanilang mga kamay. Hanggang ngayon,
Tila ramdam pa niya ang init na yon. Isang init na hindi pamilyar. Isang kuryenteng gumising sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang natutulog. Ano ba itong nararamdaman niya? Pinilit niyang sawayin ang sarili. "Huwag kang umasa, Lorena," bulong niya sa hangin. "Amo mo siya. Yaya ka lang." Pero kahit anong pilit niyang isara ang pinto sa nararamdaman, isang munting sinag ng liwanag ang pilit na sumisilip. Isang piraso ng langit na nasaksihan niya ngayong gabi. Isang pamilya, isang tahanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, yakap-yakap ang unan. Ito na ba ang simula ng isang tunay na pamilya? O isa lang itong magandang panaginip na kapag dumilat siya bukas, ay bigla na lang maglalaho? Nakatingin si Isabela mula sa bintana ng kanyang mamahaling sasakyan na nakaparada sa tapat ng mansyon ng mga Ferraz. Hindi niya kailangang pumasok para malaman na may nagbago. Nakita niya sila sa hardin. Si Vicente, ang kanyang pinsan na palaging seryoso at abala, ay nakaluhod sa damuhan. Ang kanyang damit na pang-opisina ay may bahid ng putik. Tumatawa ito. Isang tunay, malakas na tawa na hindi pa naririnig ni Isabela mula sa kanya sa loob ng maraming taon. At ang dahilan ng tawanan na yon, ang yaya, si Lorena. Binabato nito ng maliliit na bola ng damo ang dalawang bata na tuwang-tuwang tumatakbo paikot sa kanilang ama. Isang pamilya, isang perpektong, masayang larawan. At si Isabela ay hindi kasama roon. Isang mapait na lasa ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Inggit, malamig at matalim. Ang Vicente na yon, ang lalaking nagiging mahina at sentimental, ay isang panganib. Isang panganib sa kumpanya. Isang panganib sa kanyang mga plano. Ang babaeng yon, ang yaya na yon, kailangan niyang maalis. Kinabukasan, sa isang madilim na sulok ng isang hindi kilalang coffee shop, hinarap ni Isabela ang isang lalaking may makapal na bigote at mga matang tila kayang tumagos sa anumang sikreto. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya," malamig na utos ni Isabela. Inilapag ang isang makapal na sobre sa mesa, ang pangalan ni Lorena, at ang litrato nito ay nasa loob. "Lorena, ang yaya sa bahay ni Vicente Ferraz. Alamin mo ang lahat. Bawat kaibigan, bawat kaaway, bawat utang, bawat sikreto, bawat baho." Tumangulang ang lalaki, kinuha ang sobre at umalis ng walang imik. Makalipas ang 2 araw, tinawagan niya si Vicente para sa isang urgent business lunch. Sa isang mamahaling restaurant, ipinakita ni Isabela ang kanyang pinakamagandang ngiti. "Nakakatuwa kang makita, kuya," malambing niyang sabi. "You look different." Masaya. "May mga bagay lang akong natututunan," simpleng sagot ni Vicente. Ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang bagong kislap. Iyon ang hudyat para kay Isabela. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang kubyertos. "Speaking of the house," sabi niya na tila nag-aalala. "Narinig ko lang sa isa sa mga katulong. Galing daw sa isang malayong probinsya yung yaya, di ba? Mahirap daw ang pinanggalingan." Tumango si Vicente. "So, wala naman." Mabilis na sabi ni Isabela. "Naisip ko lang baka may tinatakasan. Alam mo na, para sa kaligtasan ng mga bata. They are the future of this family after all. We can't be too careful." Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Vicente. Isang maliit na guhit ng pagdududa. Ang lason ay nagsisimula ng gumapang. Kinagabihan, habang nag-aayos si Isabela para sa isang party, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa private investigator. Maikli lang ang mensahe, ngunit naglalaman ito ng lahat ng kailangan niya. Lorena Santos, taga Laguna. Nagkaroon ng anak na lalaki, namatay sa sakit sa puso, 2 taon na ang nakalipas. Iniwan ng kinakasama. Walang record ng krimen, pero baon sa utang sa ospital noon. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Isabela.
Habang nakatingin siya sa salamin, hindi ito ngiti ng saya, kundi ng tagumpay. Hawak na niya ang sandata, isang sandatang kayang durugin ang tiwala ni Vicente. Isang sikretong kayang magpalaya sa yaya. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang isang bagong email account, isang account na hindi matutunton pabalik sa kanya. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type para kay Vita Ferraz at ferrazcorp.com, mula kay ang nagmamalasakit at protonmail.com. Walang laman ang katawan ng email, ang tanging mahalaga ay ang pamagat. Isang pamagat na siguradong bubuksan ni Vicente. Isang pamagat na sisira sa lahat. Subject: ang hindi sinasabi ng iyong yaya. Sa isang huling pagpindot, ipinadala niya ang lason sa digital na paraan. Pagkatapos, isinara niya ang laptop, tumayo, at humarap sa salamin, handa nang pumunta sa party. Tapos na ang laro. Ang ahas ay nakatuklaw na. Ngayon, maghihintay na lang siya na kumalat ang kamandag. Ang araw ni Vicente ay nagsimula ng perpekto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi tunog ng alarm clock ang gumising sa kanya, kundi ang maliliit na tawa mula sa sala. Nagawa niyang kumain ng almusal kasama ang kanyang mga anak, at sa tulong ni Lorena, nagawa pa niyang itirintas ang buhok ni Luna. May kakaibang gaan sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila sa wakas natututo na siyang huminga muli. Pagdating sa opisina, puno siya ng bagong enerhiya. Ngunit habang binubuksan niya ang kanyang email, isang partikular na mensahe ang nakakuha ng kanyang atensyon. Mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Subject: ang hindi sinasabi ng iyong yaya. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Vicente. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang kaba ng isang CEO na sanay sa mga pagtataksil at mga hidden agenda. Pinindot niya ito. Walang katawan ng email, isang attachment lamang, isang file ng dokumento. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Mga detalye tungkol kay Lorena Santos, lugar ng kapanganakan, mga dating trabaho, at isang pangalan ng bata, Marcos Santos, namatay, edad 2 taon, sanhi, congenital heart disease. Kasunod nito ay ang mga kopya ng mga medical record at isang malaking utang sa ospital. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Ang lahat ng init at gaan na naramdaman niya kaninang umaga ay biglang naglaho. Ang bumalik ay ang dating Vicente. Ang Vicente na laging nagdududa. Ang Vicente na nakikita ang lahat bilang isang transaksyon, isang panganib, isang potensyal na kasinungalingan. Bakit hindi niya ito sinabi? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Hindi ang kalungkutan ng impormasyon ang tumama sa kanya, kundi ang katotohanan na ito ay itinago mula sa kanya. Isa siyang amo. Karapatan niyang malaman ang lahat tungkol sa taong nag-aalaga sa kanyang mga anak. Ang pagbabagong loob niya sa mga nakaraang araw ay biglang naging parang isang kahinaan. Naging sentimental siya, nagtiwala siya. At ngayon, ito ang kapalit. Umuwi siya ng maaga sa bahay ng hapong yon. Ang mukha ay isang maskara ng malamig na profesionalismo. Ang mga ngiti ng mga bata na sumalubong sa kanya ay hindi man lang nakapagpabago sa kanyang ekspresyon. Lorena, sabi niya, ang boses ay walang anumang emosyon. Sa opisina ko, ngayon na, nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Lorena, ngunit sumunod ito ng walang tanong. Sa loob ng kanyang home office, umupo siya sa likod ng kanyang malaking mesa na para bang isa itong kalasag. Si Lorena ay nanatiling nakatayo sa harap niya. Ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang pisikal, ito ay isang malawak na bangin. Hindi siya nagsalita. Inilapag niya lang sa mesa ang isang folder na naglalaman ng mga nakaprint na dokumento
mula sa email. Napakunot ang noo ni Lorena. Basahin mo. Utos ni Vicente. Nanginginig ang mga kamay ni Lorena habang binubuklat ang folder. Nakita ni Vicente ang unti-unting pagbabago sa mukha nito habang binabasa. Ang pagkalito ay napalitan ng gulat. Ang gulat ay napalitan ng sakit. At ang kulay ay dahan-dahang nawala sa kanyang mga pisngi hanggang sa ito ay naging maputla na parang papel. Sa saan? Saan niyo po nakuha ito? Halos pabulong niyang tanong. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Hindi pinansin ni Vicente ang tanong. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkaanak ka na? Tanong niya. Ang bawat salita ay tumpak at walang bahid ng awa. Na namatay siya? Napayuko si Lorena. Nanginginig ang mga balikat. Hindi ko po akalain na mahalaga yon, sabi nito. Ang boses ay basag. Hindi mahalaga? Umalingaw-ngaw ang boses ni Vicente sa silid. Nag-aalaga ka ng mga anak ko, Lorena. Ang buong buhay mo ay mahalaga sa akin. Ang nakaraan mo. Ang lahat. Tumingala si Lorena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na ngayon sa kanyang mga pisngi. Nasaktan po ako. Ayoko na pong pag-usapan pa. Ngunit hindi nakita ni Vicente ang kanyang sakit. Ang nakita lang niya ay isang empleyadong nagtago ng impormasyon, isang panganib. Tumayo siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Lorena. Ang sarili niyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ano pa ang tinatago mo sa akin, Lorena? Ang mga salita ni Vicente ay parang mga bubog ng salamin, tumusok ng malalim sa bawat piraso ng pagkatao ni Lorena. Ano pa ang tinatago mo sa akin, Lorena? Ang tanong na yon. Hindi ito isang tanong, isa itong hatol. Isang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. Nang makabalik siya sa kanyang silid, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy ng pinto. Doon, sa katahimikan ng kanyang maliit na kwarto, ang lahat ng luhang pinigilan niya sa harap ni Vicente ay bumuhos na parang isang sirang dam. Hindi ito iyak ng awa sa sarili. Ito ay iyak ng isang pusong nadurog. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pagkakatuklas ni Vicente sa kanyang nakaraan, kundi kung paano nito ginamit iyon laban sa kanya. Ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay, ang sakit na araw-araw niyang dinadala, ay naging isang ebidensya lamang sa mata nito. Isang kasalanan, isang bagay na dapat pagdudahan. Sino ka ba naman kasi, Lorena? Tanong niya sa sarili. Umasa ka, nangarap ka, akala mo, sa wakas, bubuo ka ulit ng isang pamilya, isa ka lang yaya. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang maliit at luma ng kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang kupas na litrato ng isang batang lalaking nakangiti, ang kanyang anak, si Marco. Hinaplos niya ang munting mukha sa larawan at isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Patawarin mo si nanay, anak, bulong niya. Akala ko kaya ko na ulit. Ngunit ngayon, alam na niya. Sa mundong ito, sa bahay na ito, sa mga mata ni Sir Vicente, siya ay palaging magiging isang tagapaglingkod na may madilim na nakaraan. Isang panganib na dapat bantayan. At ang pag-asang itinayo niya nitong mga nakaraang araw, isa lamang itong kastilyong buhangin na tinangay ng unang alon ng pagdududa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging maririnig sa silid ay ang tunog ng kanyang determinadong paghinga. Tumayo siya at kinuha ang kanyang luma ng maleta. Hindi na siya magiging isang pasanin pa. Hindi na siya magiging dahilan ng pagdududa. Tahimik siyang nag-impake. Bawat damit na tinupi niya ay tila isang pamamaalam. Nang handa na ang lahat, sumilip siya sa labas. Hating gabi na. Ang buong mansyon ay tahimik. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ng kambal. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana
ang nagsilbing ilaw sa natutulog na mga anghel. Lumapit siya sa kama ni Leo at marahan itong hinalikan sa noo. "Paalam, Leo ko," bulong niya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Luna. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi. "Paalam, aking Luna." Isang mainit na patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata papunta sa pisngi ng bata. Bago siya tuluyang umalis, nag-iwan siya ng isang maliit at nakatuping papel sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama ni Vicente. Maikli lang ang nakasulat. "Sir, patawad po. Aalis na po ako. Alagaan niyo po sana ng mabuti ang mga bata." Ang bawat hakbang niya palabas ng mansyon ay isang pagtarak ng punyal sa kanyang puso. Ang mahinang kaluskos ng gulong ng kanyang maleta sa marmol na sahig ay tila isang napakalakas na ingay sa katahimikan ng gabi. Nang marating niya ang malaking gate, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang mansyon ay nakatayo doon, malaki at marangya, ngunit para sa kanya, wala nang init sa loob nito. Ang ilaw na minsan niyang inakalang nakita niya ay tuluyan ng namatay. Isinara niya ang gate sa kanyang likuran at nagsimulang maglakad palayo sa madilim na kalsada. Dala-dala ang bigat ng isang pusong muling nabasag. Kinabukasan, ang sinag ng araw ang unang gumising sa kambal. "Yaya Lorena," masayang tawag ni Luna habang bumabangon. "Gising na kami." "Yaya, laro tayo." Sigaw naman ni Leo, ngunit walang sumasagot. Nagkatinginan sila at sabay na tumakbo papunta sa silid ni Lorena. Binuksan nila ang pinto. Ang kama ay maayos na. Ang mga gamit sa ibabaw ng mesa ay wala na. Ang closet ay nakabukas at sa loob, wala nang laman. "Yaya?" tanong ni Luna. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Nilibot ni Leo ang tingin sa buong silid. Walang Yaya Lorena. Ang nangiti sa kanilang mga muka ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng takot. Tumingin si Luna sa kanyang kapatid. Ang mga mata ay nagsisimula ng manubig. "Kuya, nasaan si Yaya?" At doon, sa gitna ng walang laman na silid, ang dalawang bata ay sabay na humagulgol. Ang gumising kay Vicente ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang tunog na halos kinalimutan na niya, ang desperadong hagulgol ng kanyang mga anak. Agad siyang napabalikwas mula sa kama. Tumakbo siya palabas ng silid at sinundan ng tunog na nagmumula sa kwarto ni Lorena. Ang eksenang bumungad sa kanya ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kambal ay nasa gitna ng sahig, magkayakap, umiiyak ng walang tigil. Ang silid ay malinis, tahimik, at walang laman. Ang pakiramdam ng paglisan ay mabigat sa hangin. "Nasaan si Yaya?" tanong ni Luna sa gitna ng mga hikbi, nakatingin sa kanya na para bang siya ang may kasalanan sa lahat. Nilibot ni Vicente ang kanyang tingin. Nakita niya ang nakatuping papel sa kanyang bedside table. Kinuha niya ito. "Sir, patawad po. Aalis na po ako. Alagaan niyo po sana ng mabuti ang mga bata." Ang bawat salita ay isang dagok, ang formalidad, ang distansya, ang huling paalam. Isang matinding pagsisisi ang biglang bumalot sa kanya. Mas malamig pa kaysa sa sahig na kinatatayuan niya. Ang mga salitang binitawan niya kagabi, ang malamig niyang paghatol, ang kawalan niya ng tiwala. Siya ang may gawa nito. Siya ang nagtaboy sa kaisa-isang taong nagpakita ng tunay na pagmamahal sa kanyang mga anak. Lumuhod siya sa harap ng kambal. "Shh! Tahan na! Hahanapin natin si Yaya." Ngunit ang kanyang mga salita ay walang epekto. Sinubukan niyang yakapin si Leo, pero itinulak siya nito palayo. "Kasalanan mo to!" Sigaw ng munting bata. Ang mga mata ay namumula sa galit at luha. "Pinaiyak mo si Yaya. Narinig kita kagabi. You're mean." Ang mga salita ng kanyang sariling anak
ay tumama sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa anumang sampal. Hindi anak. Sa gitna ng pag-iyak, biglang itinulak ni Luna sa sobrang sama ng loob ang isang maliit na mesang naroon, kung saan nakapatong ang basket ng prutas na iniwan ni Isabela. Ilang araw na ang nakalipas. Nagkalat ang mga prutas sa sahig. At mula sa ilalim ng basket, isang bagay ang gumulong at tumigil malapit sa paanan ni Vicente. Isang maliit, bilog na bote. Isang bote ng mamahaling furniture polish, wood oil. Napakunot ang noo ni Vicente. Bakit magkakaroon ng ganito sa isang basket ng prutas? Pinulot niya ito. Binuksan niya. At inamoy. Isang pamilyar na amoy. Amoy ng lemon at wax. Isang amoy na biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang isang alaala mula sa araw ng aksidente. Isang malabong detalye na binaliwala niya. Habang nakahandusay siya sa sahig, may naamoy siyang kakaiba sa hagdanan. Hindi amoy ng karaniwang panlinis, isang bagay na madulas at mabango. Ang amoy na ito at isa pang alaala ang sumunod, si Isabela. Nakita niya ito malapit sa hagdanan bago siya bumaba. May hawak itong pamunas. Akala niya ay pinupunasan lang nito ang isang dumi. Ngayon, ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pag-aalala ni Isabela sa meeting, hindi sa kanya. Ang mga makamandag nitong babala tungkol kay Lorena. Ang email. Sino pa ang magkakaroon ng motibo para sirain si Lorena? Sino pa ang makikinabang kung siya ay mawawala sa landas? Ang pagkahulog niya, hindi iyon isang aksidente. Isang bagong emosyon ang pumalit sa pagsisisi. Isang bagay na mas mainit, mas mapanganib, galit. Isang dalisay at umaapaw na galit. Tumingin siya sa boteng hawak niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga kamao ay naikuyom ng mahigpit. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang kanyang sariling pinsan. Ang tunay na ahas sa kanyang pamamahay. Ang tunay na halimaw. Sa isang boses na halos hindi na niya makilala sa sarili. Isang boses na puno ng yelo at apoy. Isang pangalan ang namutawi sa kanyang mga labi. Isabela. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Vicente. Iniwan niya ang umiiyak na mga anak sa pangangalaga ng pinagkakatiwalaan niyang mayordoma na may iisang utos. Huwag ninyong hahayaang makapasok si Isabela. Pagkatapos, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Ang tawag mula sa kanyang sekretarya ay hindi niya pinansin. Ang mga email ay hindi niya binuksan. Ang buong Ferraz Corporation ay maaaring gumuho sa mga sandaling iyon at wala siyang pakialam. Isa lang ang nasa isip niya, si Lorena. Mabilis ang takbo ng kanyang sasakyan sa kalsada, hindi alintana, ang mga busina at ang mga alituntunin sa trapiko. Ang kanyang isip ay isang magulong karera ng mga tanong. Saan siya pupunta? Saan nagpupunta ang isang taong walang gustong balikan? Ang sagot ay tumama sa kanya na parang kidlat. Ang bus terminal, ang lugar kung saan nagsisimula at nagtatapos ang mga paglalakbay. Ang lugar kung saan maaaring maglaho ang isang tao ng tuluyan. Nang marating niya ang terminal, ang bumungad sa kanya ay isang dagat ng mga tao. Ang ingay ng mga bus, ang sigaw ng mga konduktor, ang amoy ng usok at pagkain. Lahat ay tila gustong lunurin ang kanyang desperadong pag-asa. Bumaba siya ng kotse at tumakbo papasok. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumatama sa maruming sahig. Hindi niya alintana ang mga nakakasalubong na tingin ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglilibot. Hinahanap ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng libo-libong estranghero. Lorena! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos mapaos, ngunit nilamon lang ito ng ingay ng paligid. Lorena! Tumakbo siya mula sa isang waiting area papunta sa isa pa. Bawat babaeng may mahabang buhok,
Bawat babaeng may maliit na pangangatawan ay nagdudulot ng isang saglit na pagtibok ng kanyang puso na agad ding sinusundan ng pagkabigo. Nagsimula ng manikip ang kanyang dibdib. Paano kung huli na siya? Paano kung nakaalis na ito? Ang isiping iyon ay isang matalim na kirot na halos magpaluhod sa kanya. At sa gitna ng kanyang pagkasira ng pag-asa, sa isang sulok na hindi gaanong dinadaanan ng tao, nakita niya ito. Nakaupo siya sa isang plastik na upuan, katabi ang kanyang lumang maleta, ang kanyang mga balikat ay nakakuba. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatingin lang sa kawalan. Ang isang ordinaryong babae sa gitna ng maraming ordinaryong tao, ngunit para kay Vicente, siya ang pinakamaliwanag na ilaw sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Lorena. Narinig ni Lorena ang kanyang pangalan, ngunit hindi ito agad kumilos. Tila bingi na ito sa lahat ng ingay ng mundo. Tumakbo si Vicente, halos madapa sa kanyang pagmamadali. Lumuhod siya sa harap nito, hindi alintana ang dumi ng sahig o ang mga nagtatakang tingin ng mga tao sa paligid. Lorena, ulit niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos nauutal. Nang sa wakas ay tumingala si Lorena, nakita ni Vicente ang pamamaga ng mga mata nito, ang maputla nitong labi. Ang dating kislap sa kanyang mga mata ay naglaho na, napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Sir Vicente? Mahina nitong tanong, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Patawarin mo ako, Lorena, sabi ni Vicente, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang init ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Naging halimaw ako, hindi dahil sa nalaman ko, kundi dahil sa kung paano ko ginamit yun laban sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ni Lorena, ngunit nanatili itong walang reaksyon. Huwag kang maniwala sa akin, Lorena. Ang isinulat mo ay ang pinakatotoong narinig ko sa buong buhay ko. At ang ipinagtapat mo sa ambulansya, iyon ang nagbukas ng mga mata ko. Napakagatlabi si Lorena, pilit na pinipigilan ng panibagong pag-iyak. Kasalanan ko ang lahat, patuloy ni Vicente. Ang boses ay puno ng pagdurusa. Ang pagdududa ko, ang paghatol ko. Si Isabela, siya ang nagpadala ng email. Siya ang may pakana sa pagkahulog ko sa hagdan. Pero hindi yun mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang ginawa ko sa'yo, ang nasabi ko sa'yo. Ang mga bata, sinubukan ni Lorena na magsalita, ngunit nahirapan ito. Ang mga bata. Ako. Nauutal si Vicente, hinigpitan ng hawak sa kamay ni Lorena. Kailangan ka namin. Lorena, kailangan ka namin. Kailangan ka ng mga anak mo. Kailangan ka ng pamilyang ito. Hindi ko kaya nang wala ka. Hindi namin kaya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lorena. Ang bawat salita ay isang pagsusumamo mula sa kanyang kaluluwa. Umuwi ka na, pakiusap. Umuwi ka na sa bahay natin. Nakatitig lang si Lorena sa kanya. Ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso, na akala niya ay tuluyan ng nabasag, ay biglang kumirot, ngunit hindi sa sakit. Sa pag-asa, sa isang pag-asa na akala niya ay matagal nang namatay. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malaking tanong na nakasabit sa pagitan nilang dalawa. Ang paghihintay ni Vicente ay mas mahaba pa sa anumang panahon sa kanyang buhay. Bumalik si Lorena sa mansyon, walang salita, walang yakap, tanging ang tahimik na paghatid ni Vicente sa kanya. Ang mga bata ay tumakbo upang yakapin siya, at sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Lorena ang init na matagal nang nawala sa kanyang puso. Ngunit sa pagitan niya at ni Vicente, nanatili ang isang malaking pader. Hindi pa ito nagigiba. Nang gabing iyon, matapos matulog ang kambal, inanyayahan ni Vicente si Isabela para sa isang importanteng pag-uusap sa negosyo sa kanyang home office. Pinilit din niya si Lorena na manatili sa sala.
Sinabihan itong mahalaga ang kanyang presensya. Nang dumating si Isabela, gaya ng dati, nakasuot ito ng mamahaling damit at may perpektong nangiti sa mga labi. Ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Ano bang importante yan, kuya? Ang dami kong lakad. Simula ni Isabela, tila naiinip. Nakita nito si Lorena na nakaupo sa sofa at bahagyang napakunot ang noo. Gusto kong pag-usapan natin ang nakaraan. Kalmadong sabi ni Vicente. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng emosyon. Specifically, ang araw na nahulog ako sa hagdan. Napakislot si Isabela. Kuya, aksidente yon. Naapektuhan ka pa rin ba ng concussion mo? Hindi iyon aksidente. Direktang sagot ni Vicente. Marahan niyang inilapag ang maliit na bote ng furniture polish sa mesa. Ang amoy ng lemon ay mabilis na kumalat sa silid. Namutla si Isabela. Naalala mo ba ito, Isabela? Tanong ni Vicente, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa pinsan. Nakita kita sa hagdanan bago ako mahulog at ang amoy na ito, hindi ko malilimutan. Tumayo si Isabela, ang nangiti nito ay unti-unting napalitan ng galit. Kalokohan, ano bang pinagsasasabi mo, kuya? Nababaliw ka na ba dahil sa babaeng yan? Itinuro nito si Lorena. Ang email na ipinadala mo, patuloy ni Vicente, hindi pinansin ang pagbabago ng tono ni Isabela. Ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lorena. Sino pa ang magkakaroon ng motibo para gawin ang mga bagay na yon? Tumingin si Isabela kay Lorena. Ang mga mata nito ay puno ng pagkamuhi. Ang lahat ng pagpapanggap ay naglaho. Oo, biglang sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ako nga, dapat sa'yo ang napilayan. Dapat sa'yo ang nawala sa kumpanya para makuha ko na ang nararapat para sa akin. Gulat na gulat si Lorena. Hindi niya akalain na kaya ng isang tao ang ganitong pagkamuhi. Tinitingnan mo lang ang kumpanya, kuya. Patuloy ni Isabela, lumapit ng bahagya kay Vicente. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. Ang mga bata, ang pamilya, sinisira mo ang lahat. Nang dumating ang babaeng yan, ginagawa kanyang mahina. Sa galit nito, itinuro ni Isabela si Lorena na para bang ito ang ugat ng lahat ng problema. Lahat ng pinaghihirapan ko, sinisira niya. Ang mga bata na yan, ang yaya na yan, lahat sila ay nakakasagabal sa tunay na feras. Ang isang yaya na may patay na anak at mga utang. Akala mo ba hindi ko alam, Lorena? Napatayo si Lorena. Ang sakit na naramdaman niya sa mga salita ni Isabela ay mas matindi pa kaysa sa suntok. Enough, Isabela. Malamig na sabi ni Vicente. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Hindi! Sigaw ni Isabela. Kailangan mong malaman ang totoo, kuya. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya. Ginagamit niya ang mga bata. Gusto niya lang ang pera mo. Ang posisyon niya. Nang biglang aambaan ni Isabela si Vicente, tila aakma itong sampalin. Isang bagay ang nangyari na hindi inasahan ni Lorena. Sa isang iglap, humarang si Lorena sa harap ni Vicente. Hindi siya nag-iisip. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang protektahan ang lalaking ito. Tama na. Mahina, ngunit matatag niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may kapangyarihan. Napatigil si Isabela, gulat. Hindi niya kami ginagamit, patuloy ni Lorena. Tumingin ng diretso sa nagngangalit na mga mata ni Isabela. Hindi mo siya kilala at hindi mo rin kami kilala. Ang mga mata ni Vicente ay nanlaki sa sorpresa. Hindi niya inaasahan ang tapang na yon mula kay Lorena. Nang makarinig ng ingay mula sa labas, dumating ang mga gwardya. Tumawag na pala si Vicente bago pa man dumating si Isabela. Dalas, utos ni Vicente. Ang kanyang boses ay bumalik sa formalidad ng isang CEO, ngunit ngayon ay may kasamang matinding galit. Dalhin niyo siya sa labas at siguruhin ninyong hindi na siya makakapasok sa alinman sa aking mga ari-arian.
Hindi na rin siya makakapasok sa Ferraz Corporation. Ngayon din. Hindi! Kuya, hindi mo to magagawa sa akin. Sigaw ni Isabela habang kinakaladkad ito palabas ng mga gwardya. Pagsisisihan mo to! Lahat kayo! Pagsisisihan nyo to! Ang kanyang mga sigaw ay umaling-awngaw sa buong mansyon hanggang sa tuluyan itong mawala. Nang tuluyan ng manahimik ang lahat, ang sala ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Naiwan si Vicente, si Lorena, at ang alaala ng mga salitang sinabi ni Isabela na tila mga anino na nagmumulto sa hangin. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon ng mga Ferraz, na dating isang malamig at tahimik na kaharian, ay ngayon ay puno na ng buhay, ng tawa at ng pagmamahal. Ang mga pader na gawa sa marmol ay tila nagkaroon na ng init at ang mga silid na dating walang laman ay ngayon ay puno ng mga alaala. Si Isabela ay tuluyan nang nawala sa buhay nila, isang masamang bangungot na tila lumipas na. Ang kanyang mga pagtatangka na guluhin ang Ferraz Corporation mula sa labas ay nauwi sa wala. Salamat sa matatag na pamumuno ni Vicente at sa suporta ng board. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa kumpanya. Ito ay nasa loob ng mga pader ng tahanan. Si Vicente, ang dating CEO na nakatuon lang sa trabaho, ay naging isang ama na. Hindi na siya nagtatago sa kanyang opisina. Sa halip, madalas siyang makita sa sahig ng sala, gumagapang kasama si Leo, nagpapaligsahan sa mga kotse-kotsehan. O kaya naman ay nasa hardin, nagbabasa ng kwento kay Luna sa ilalim ng isang malaking puno. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Hindi na siya humihingi ng tulong kay Lorena para sa mga simpleng bagay. Sa halip, nakikinig na siya. Natuto na siyang magtanong at natuto na rin siyang magpakita ng pagmamahal. Si Lorena naman, ang dating tahimik at sunod-sunuran na yaya, ay nagkaroon na ng sariling tinig. Hindi na siya yumuyuko. Sa halip tumitingin na siya ng diretso sa mga mata ni Vicente, nagbibigay ng payo, nagbabahagi ng tawa. Ang kanyang pagiging ina sa kambal ay mas umigting pa. Ngunit ngayon, meron na siyang kasama, si Vicente. Isang hapon, habang abala sila sa pagtatanim ng mga bulaklak sa hardin, ang kanilang mga damit ay may bahid ng lupa at ang kanilang mga mukha ay pawis, ngunit masaya. Narinig ni Lorena ang pagtawa ni Luna. "Tatay, tingnan mo. Ang ganda ng bulaklak ko." Sigaw ni Luna. Hawak ang isang dilaw na daisy. Lumuhod si Vicente. Ang kanyang mga mata ay niningning sa pagmamalaki. "Maganda nga, anak. Tulad mo." Pinunasan ni Lorena ang kanyang noo, nakangiti. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hirap at sakit ay tila nawala na. Napalitan ng kapayapaan. Nang matapos silang magtanim, umupo sila sa isang bangko habang ang kambal ay abala sa paglalaro sa malayo. Hinawakan ni Vicente ang kamay ni Lorena. Hindi ito isang aksidente. Hindi rin ito isang nagmamadaling pagdampi. Ito ay isang matatag, nagtitiwalang hawak. "Salamat, Lorena," sabi ni Vicente. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. "Salamat sa hindi mo pag-iwan sa amin. Salamat sa pagturo mo sa akin kung paano maging isang tao, kung paano maging isang ama." Ngumiti si Lorena. "Salamat din po, Sir Vicente, sa pagbibigay niyo sa akin ng pamilya na matagal ko nang pinangarap." Naalala niya ang kanyang anak, si Marco. Hindi kailanman mapapalitan ng kambal ang nawala, ngunit ang pagmamahal na ibinibigay niya sa kanila at ang pagmamahal na natatanggap niya mula sa kanila at kay Vicente ay tila isang paghilom sa kanyang matagal ng sugatang puso. Tumingin si Vicente sa kanyang mga anak at pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin kay Lorena. "Mula ngayon," sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangako. "Hindi na kayo tatawaging Yaya Lorena ng mga bata. At hindi ka na rin magiging Lorena para sa akin." Napakunot ang noo ni Lorena. Nagtataka. Ngumiti si Vicente.
Dahil hindi lang ikaw ang ilaw ng tahanang ito, ikaw ang puso nito. Sa mga sandaling iyon, tumakbo si Leo at Luna patungo sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod ngunit masaya. Yumakap sila sa kanilang ama at kay Lorena. Sabay, "Mama Lorena!" Biglang sigaw ni Leo. Gulat na gulat si Lorena. "Mama!" Sigaw din ni Luna. Yakap-yakap ang kanyang leeg. Nagulat si Lorena, ngunit ang init na kumalat sa kanyang dibdib ay hindi maitatago. Tumingin siya kay Vicente. Ngumiti lang ito, puno ng pagmamahal. Sa wakas, ang pamilyang ito ay buo na. Hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal, sa pagpapatawad, at sa pag-asang kailanman ay hindi dapat mawala. Niyakap ni Lorena ang kambal ng mahigpit at sa gitna ng kanilang yakap, tumingin siya kay Vicente. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa mga titig na yon, natuklasan niya ang isang bagong simula. Isang simula na mas maganda pa kaysa sa anumang panaginip. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang ginintuang liwanag nito ay bumabalot sa kanila. Isang pamilyang sa wakas ay natagpuan ang kanilang lugar sa mundo.